Ito mga sir, mayroon tayong ginagawang PCX na 160. Magpapalit tayo ng fuel pump. At alam niyo naman siguro yung issue ng fuel pump sa PCX ADB 160 to 150. Ito yung mga sakit nila. At ito kinalas na natin dahil nga magtatanggal tayo ng fuel pump assembly. Kapag once na nagtatanggal tayo niyan, ito yung tipong talaga na napakahirap magkalas mga sir. Kaya ang gagawin nyo lang dyan, tatanggalin nyo yung pinaka mismong upuan ninyo at yung battery box ninyo para makita nyo itong fuel pump. Yan, tinanggal din natin yung throttle body kasi mag-release tayo. Naging issue dito mga sir, kaya tayo magpapalit ng throttle body ay yung fuel pump gawa kasi ng humihinto-hinto na. At pinagawa niya na to at pinukpok lang para umandar. At kung mapapansin nyo yung filter, ayan, sobrang dumi ng filter, sobrang itim. Isa rin yan sa nakakasira ng pump natin mga sir. Kaya dapat irregular nyo magpalit ng filter. Siguro kapag original mga 25,000 km, kapag aftermarket naman yung ilalagay natin 15,000 km palit na. Pero para sa akin mas magandang original yung ilalagay ninyo dito. Kaso nga lang may kamahalan yung filter nito mga sir. Sa iba 1.8, sa iba naman 1.6. Hindi po pare-pares yung presyo nila. Mahal lang talaga yung filter nya. Ngayon ang gagawin natin dito para hindi nyo na maranasan tong ganitong issue, yung ayaw mag-start puro na lang redondo, tinitirik, gagawin natin dyan, i-convert natin yan sa click mo 125 para lakihin natin yung fuel pump nya. Pero tatabas tayo ng housing, kaya tatanggalin natin to. Ginagawa ko dito para matanggal ko to kasi lang, yeah. Ginagawa ko ito para matanggal ko ito mga sir. Pinaghihiwalay ko muna to, tinatanggal ko muna ito. Tinatanggal ko muna itong wire. Pinaka-importante rito, picturean nyo to. Dapat hindi kayo magkakamali dito kasi hindi aandar yan. At alam nyo naman itong PCX, napakahirap tanggalin yung clearance o yung fuel pump. Kaya picturean nyo itong wire nya. Ganoon yung ginagawa ko kapag hindi ko pa kabisado or matagal na i-stock. Pero kapag kabisado nyo na yan, kahit na hindi nyo na picturean yan, walang problema. Ayan. Tapos tatanggalin ko siya dito. Sa iba kasi tinatanggal pa yung buo. Medyo mas matrabaho na. Kaya dito ko na siya kinakalas. Importante sa akin natanggal ko to para kitang-kita ko. Sa PCX na 150, dinudukot ko lang. Doon lang sa may tanggalan ng spark plug, doon lang ako nagtatanggal sa upuan lang. Ayan, tanggalin natin to. Kasi nagloko din yung nagloko din yung floater niya mga sir nung ginawa. Ayan, dito nyo tatanggalin. Ayan, kaya sungutin ko muna. Ganito mangyayari mga sir kapag tinanggal ko to, kasi pag pinaghihiwalay ko na, dyan pa lang pinaghihiwalay ko na para hindi na ako mahirapang maglabas kasi totally mga sir, napakahirap po talagang ilabas yung pump na yan. Kahit tanggalin ko to, ganun pa rin, mahihirapan ka pa rin kung hindi tatanggalin mo yung tangke. Kaya ginawa ko yan, pinaghihiwalay ko yan. Ito lagi kong ginagawa yan kapag nagpapataw ng kahit yung filter mga sir. Ganyan din ang ginagawa ko. At ito, yung o-ring dito yan sa may pump sa taas. Huwag yung kakalimutan yan kasi kapag once na magpapalit kayo ng filter at ito yung nawala at hindi nyo na ibalik sa maayos yan, asahan nyo po yan palyado or hindi aandar yung motor. Yan, tanggalin natin ito. Lalabas mo na ito. Yan. Masira na yung nya. Filter. Yan. Ito yung mahirap maglabas mga sir ng fuel pump nito. Sobrang itim. Kaya ilalabas ko muna. Gagawin ko diyan, ihiga ko siya para lumabas yung pinaka floater niya. Kasi yun ang laging umiipit. Ito na mga sir, tanggalin natin yung floater. Tanggalin nyo lang muna yung
yung ano niya. Batawag yan, kalimutan ko nga tuloy. Nasa labi ko lang nga eh. Yung filter. Tanggalin nyo muna, saka yung pump, saka nyo lang ito ipaikot. Ipaikot-ikot nyo lang. Hanggang sa makuha nyo yung ano, yung lalabas na. Para hindi masira itong floater. Kasi ito may problema dun sa ano. Ano problema nito? Sa floater din. Ano? Hindi na siya nag-indicate. Hindi marit sa fuel gauge. Nagbi-blink lang. Yung naglo-loading siya na lang. Naglo-loading na. Balik yan ang pagkakalagay dito. Napiersa lang to. Ay, bali, may ano naman to. Nagagawa naman ng paraan. Ayan. Tapos pakita ko sa inyo yung ano, yung gagamitin natin. Lagay mo natin dyan. At ito na yung gagamitin natin mga sir. Pang 125 na click. Magkaiba kasi yung fuel pump ni 125 saka si click 150. Mas malaki yung sa 125. Halos pagkaparehas lang din yan sa sa Honda Beat. Si PCX na 150 to 160, EDB 150 to 160, parehas lang sila ng ano, ng click 150. Ilang taon na ba itong 160 mo? Ilang taon na? Ilang taon na? Mga 1 year 10 months. Medyo may katagalan na rin. Ayan, tagalin ko muna sa plastic. Ayan, ito lang mga sir yung gagamitin nating filter na pang 125. Halos lahat ng ano, ng na-encounter ko sa PCX, talagang sinasuggestion ko na ito na yung gamitin para hindi na maulit yung ano, yung puro na lang redondo kaya mag-start. Ito yung gagamitin natin, pero ang kukunin lang natin dito mga sir, yung fuel pump lang, yung dynamo dun sa loob. Tapos may problema dun sa floater nung ano, nung stock nya. Kukunin naman natin tong ano, ito kukunin natin, pero hindi natin kukunin to, yung nasa loob lang yung kukunin natin. Ayan, kakasklasin na natin to. Ayan, bago ko simulang kasklasin to mga sir, same lang din ito mga sir sa PCX or anong FI ng Honda. Same lang yung dynamo nya na wire dito sa may part ng kaliwa nyo. Yung floater nasa right side nyo naman. Tapos mauuna lagi yung negative, positive, negative, positive. Kaya picture nyo para mas maganda. Yan, kakasklasin ko to. Ito na mga sir, nakakasklasin ko na yung fuel pump ni Click. At ang original mga sir, magaspang lagi dito. May mga nabibiling ganito mga sir, pero hindi siya magaspang. At sa likod niya to, lagi may mga ganyan pangalan. Tapos ang original, maganda yung loob. Yung nabibili sa ano, hindi maganda yung dito. At yung pinagkaiba naman ng fuel pump ni 125 saka sa PCX, ganito yan. Ayan. Pagkukumparahin natin, ayan, mas diyamak na mas malaki ito mga sir kaysa dito, maliit lang ito. Kaya i-convert na lang natin to. Ngayon gagawin natin dito para maipasok natin yan. Gawa kasi ng malaki na yung dynamo gagamitin natin. Yung mismong housing ng ating ano, pump, tatabasan natin dito yan. Yan, tabasan nyo ng pinakamaliit dito hanggang sa maipasok nyo yung ito saka yung cover nya, itong floater. Yan, tatabasan ko muna to. Ganito talaga magiging itsura niya mga sira kapag nagpapalabas tayo. Yan, nangingitim. Kaya tatabasan ko muna to. Yan, ito mga sira. Gusto nila ano eh. Tabasan ko na. Kaya ilalagay na natin yung bago nating ano, pump na pang 1 ano.
125. Ikakabit ko muna ito mga sir para maipakita ko sa inyo na lapat na yung ating floater, pero tatanggalin ko pa rin dahil ito kung ano yung ginawa ko dun sa una, dun sa tangke, ganun ko din dapat ibabalik. I-testing ko muna ito. Ayan, tama sa nalagay ko na yung kuan natin, dynamo. Tapos di naman kayo malilito rito mga sir kapag ka naglalagay kayo. Gawa kasi ng ito, dapat may nakalagay yan dyan. Tapos yung dito, ayan, tapat sa butas. Okay, lalagay ko muna ito, isiksik ko muna. Kapag ka once na hindi pa rin ito gumana, magbawas up kayo uli ng maliit pa. Ayan mga sir, ayan, dapat naglalak pa rin siya. Ayan, tumaas lang siya ng konti kasi malaki na yung ginamit natin na dynamo. Ayan, pero tatanggalin ko ulit ito mga sir kasi uunahin ko mo itong ipasok yung floater doon sa loob at saka yung filter. Basta yung sa ADB PCX, magkaiba po lagi ang ano niyan, ang filter. Pinagkaiba naman sa click, medyo mataas. So yun, ang pinagkaiba naman nila, mataas to mga sa ito, mataas to. Yan, pinagkaiba na. Yan, ilalagay na natin. Okay, ito na yung filter niya mga sir. Pumili si sir ng ng filter at ganito ko rin siya ilalagay. Iuuna natin tong itong floater. Tapos doon natin to aasimbolin. Doon natin ilalagay yan. Madali lang din naman maglagay dito mga sir kasi sasalpak mo lang din naman yan. Tutunog ka agad dyan sa pagkakalak nito. Kaya lagayan natin. Ito mga sir, ayan, may pasok ko na. Ayan. Tapos ilalagay natin yung housing nya. Ayan, lagay muna natin. Ayan, tumakas na, isuksok ko na. Tapos ngayon ilalagay natin yung ating mga wire. Ayan, tulad ng sinabi ko kanina na napaka-importante na dapat alam nyo to, picturean nyo to para hindi kayo nagkakamali. Yan, sa kaliwa lagi yung yung wire ng dynamo, tapos yung floater dito naman sa side ninyo. Ayan, nilagay ko na yung mga wire. Tapos lalagyan natin ng grasa para hindi nakalawangin uli o hindi masira yung tangke natin. At isa pa, mas mapapadali tayo maglubog kapag lagyan natin ng grasa yung guma dito, yung o-ring nya. Ayan mga sir, nilagay ko na yung pump. Lagyan ko ng grasa kaya napabilis ako ng paglalagay nung pump kasi dapat lapat na lapat para hindi mag-leak kasi delikado ito pagka nag-leak, malapit pa naman sa spark plug at kapag medyo nagkaroon siya ng leak yung kuryente ng spark plug natin at nagli-leak din yan, maaaring masunog yung motor. Kaya dapat safe na safe dapat. Mga sir, nabilik na natin yung battery saka yung kanyang battery lagayan. Tapos ilalagay natin yung throttle body, saka natin siya paandarin. Okay, ito na mga sir, iuuna natin. Pilitin mo nga yung preno. Start natin. Pilitin mo mabuti. Ayan, manda na. Tapos yung dating problema ni sir na yung gauge ng ating fuel, nagbi-blink-blink yan kasi medyo hindi maganda yung pagkakahugot nila or yung pagkakatanggal dun sa fuel pump. Kaya napaka-importante na dapat aalamin muna natin para yung ibang madamay kapag tatanggal tayo ng fuel pump ay hindi makasira. Ayan, okay na. Mas maganda na yung tunog ng kanyang fuel pump ngayon mga sir. Yan.
Yan, ganun lang gawin yung mga sir kung sakaling same na problema. At yan lagi ang issue ng PCX 150, 160, ADB 150, Honda Click 150, PCX na ADB. Yan po yung issue nila. Kaya kung gusto nyo mawala ng tuluyan yung problema ng motor nyo, convert nyo na lang sa 125. Pang matagalan po yan mga sir. Okay, ganito na lang yung videos natin mga sir. Maraming salamat.